Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong nakakatawang video dito. Atin hiram ito kay Ben Tulfo sa kanyang episode which is Mocking Bato de la Rosa. Itong nakakatawang mga ginagawa ni Bato de la Rosa nung nakaraang mga ilang araw lamang ng nakakaibang at nakakatawang entrance niya papuntang Senado ay habulan at viral at nagiging marami ang kumita nito na mga content creator dahil sa ginawa ni Bato. Kaya maraming salamat sa kay Bato sa kanyang mga kakaibang galaw at marami ang kumita. Alright, so merong nakakatawang reaksyon dito si Ben Tulfo kaya ito akin na naisipang bigyan din ng reaksyon kasi marami ang hindi nakakaalam kung bakit buwis buhay si Bato na pupunta talaga sa Senado kahit na siya ay wanted na at meron ng warrant of arrest sa ICC. Kaya tara na, atin na panoorin tong episode ni Ben Tulfo. Ang Senado po natin sa Pilipinas ay naging katatawanan, kahihiyaan sa buong mundo. Wala po akong pinatatamaan dahil may dalawang kapatid po ako sa Senado. Hindi po sila dahil marami po tayong mga senador dyan. Kasi maipalabas na at naibalita na sa mga major international television news network sa United States, sa Europe, sa Asia. Ano po? Yung kaganapan sa Senado, nakita niyo na kauna-unahan sa kasaysayan ng Senado sa Pilipinas ng isang senador, kitang-kita, kumakaripas ng takbo. Alam niyo na po yan. Ayan po. Halos malaglag na ang kanyang pantalon at karsunsilyo. Maalagutan na ng hinga, paakyat ng hagdan, gamit ang fire exit sa Senado, patungong session hall. Yan po, makita niyo. Ang nakakatawa po rito, ang session hall po ay naging finish line para doon sa sprint race. Pabilisan para kay Bato. Hindi po natin pinaglalaruan. Ako naman po ay just trying, just have the spirit of fun and we're not making fun. Okay, ngayon, ginawang sprint race mula sa ground floor. Tumakbo paakyat. Sabi ng NBI, may kasapakat na senador na nagdala doon kay Bato, patungo roon para makaakyat sa Senado at alam na ang pakay na halos 7 buwan absent. So, anong nangyari? Pumunta ng Senado para bumoto. Alam nyo, kahit hindi na siya pumunta ng Senado, hindi mahalaga yung gagawin ni Bato kasi mananalo at mananalo yung mayorya, the change of leadership. Dito po, makikita po rito, politika po ito. Kaya pag politika po, huwag niyo akong hikayatin, o bakit hindi ka nagsasalita? Eto, nagsasalita ako. At marami pa akong masasabi. Mula ground floor, gamit ang fire exit, nakita po ng NBI, habulan po yan. Fire exit paakyat. Nakikita nyo, ang pangit pala ni Bato pag tumakbo, parang sakang. What? Pagdating sa finish line, ang finish line ay session hall. Ang finish line ni Bato that time ay session hall. Kitang-kitang sprint runner na senador, umaakbay na sa balikat ni Ateng. Balikat ni Senator Amy Marcos. Halos si Ateng, all smile. Halos himatayin sa matinding hapo. Pwede. Ang dating maangas, tigasin na PNP chief noon, na ngayon ay sabi nila, hindi ako. Kaya tuloy nagpipista ang mga nasa social media. Naglabas ang iba't ibang mga meme, ginagawang katatawanan at libangan si Senator Bato de la Rosa. Sinishare sa social media. Ayan, Bato, nagiging katatawa ka kung may mga anak ka, talagang kakahiya sa mga anak mo at gawing katatawanan yan sa eskwelahan at kukutyain yung mga anak mo dahil sa katarantaduhang ginawa mo na para kang bakulaw na tumatakbo na hinahabol ng isang pusa. Grabe ang laki-laking tao tapos ang duwag-duwag. 2 babaeng NBI lang ang umaaresto ay grabe, nanunulak na at kumakaripas ng takbo. Sprinting 120 yung kanyang takbo, grabe na bakabilis tumakbo ni Bato de la Rosa. Nagkasugat-sugat yung kamay niya sa kakatumba-tumba. At sinabi pa niya na nirisling daw siya ng mga NBI, mga babae lang naman yun at siya pa yung nanulak Tapos yung sugat sa kamay niya, gas-gas lang yun nang siya matumba 2 beses sa hagdanan. Kaya sinungaling si Bato, akala niya hindi nakukunan ng CCTV, nakakatawa.
Grabe, kung ako yan, sa kay Bato, hindi na ako magsasalita ng kung ano-ano. Dahil nagkakahiya at alam ng sambayan ng Pilipinas na duwag, napakaduwag na tao. Matapang lang noon ang naging general siya eh. At saka nandiyan pa si Digong na nagprotekta sa kanya. Pero ngayon ay naku, duwag pa yan sa duwag sa pinakaduwag eh, sa Pilipinas. Kaya ito pinagtatawanan ni Ben Tulfo dahil sus Ginoo yung umakbay na siya kay Amy Marcos Babalina, di ba? Dahil halos mabuwal na siya doon pagdating niya sa Bulwagan, migdat doon sa session hall ng Senado ay halos mabuwal na siya dahil sa sobrang hingal at sobrang pagod sa kakatakbo sa hagdanan. Grabe, imagine niyo sa dami-daming tumatakbo paakyat siya yung nauuna eh. Kaya talagang nakakatawa. Grabe Bato de la Rosa. Champion sa sprinting eh, paakyat ng hagdan. Pero pustahan tayo kung ulitin niya yun, hindi na yun ganun kabilis. Mga kababayan, grabe parang hinabol siya ng mga multo, no? Sabi niya, hinabol daw siya ng mga NBI. Pero nang tingnan muli yung CCTV, mga tauhan niya pala yung umahabol sa kanya eh. Kasi hindi siya maabutan kaya hinahabol siya eh. Akala niya hinahabol siya ng mga multo ng EJK, no? Yung natukhang nila. Kaya, ano nga ba ang purpose? Bakit halos magkandara pa, halos magpakamatay na si Bato para lamang makarating ng Senado? Ang sagot diyan ay dahil sa tawag ni Cayetano sa kanya na kailangan ng grupo nila ng 13 kasenador. So si Bato ang ika-13 para manalo sila sa botohan para sa pagpatalsik kay Senate President Tito Soto. So kailangan talaga doon ang presence ni Bato. Kasi kung wala si Bato, magiging ano lang eh, status quo. Walang epekto ang pagpatalsik kay Tito Sen. Kaya doon dumating si Bato at hindi alam ni Bato na inaabangan na siya ng NBI dahil nga mayroong warrant of arrest galing ng ICC. Kaya grabe, sobrang gulat ni Bato na mayroong NBI. Buti nga hindi mga lalaki yung umaresto sa kanya eh. Kung babae, lalaki, hindi siya makakawala. Kulong na sana si Bato ngayon. Yun din ang pagkakamali ng NBI. Bakit dalawang babae yung nag-aresto kay Bato? Mga kababayan, nagkakamali ang NBI. Kaya ngayon ay umaano na lang ang NBI. Sinusunod kung nasaan yung pinuntahan ni Bato. At nasasayang yung panahon na nandun si Bato eh. Nasa harapan ng NBI pero mali ang approach ng NBI. Yun ang ating reaksyon sa ngayon na medyo pumalpak ang NBI sa araw na yun, mga kababayan. Kaya ang panahon ni Bato ay lilitaw, lulubog, lilitaw eh. Parang islaw, palitaw, lulubog, lilitaw. Yan ay lilitaw kapag kailangan ni Cayetano sa Senado ang kanyang boto. Kaya ngayong kalagitnaan daw ng impeachment ni BP Sara ay iano daw nila si Cayetano, patalsikin din ng majority kasi ang majority ngayon ay ang grupo na ni Tito Sen. So patalsikin nila si itong Boy 10K Tuko, si Cayetano, para hindi na mananalo sa botohan ang DDS. At si Bato ay hindi na rin makakapasok sa Senado dahil alam na ng NBI kung paano ito'y corner. Kaya wala na. Hindi na makakarating o makakapasok pa sa loob ng Senado si Bato. Dahil sobrang duwag, sobrang matakutin, mga kababayan. Alright, anong masasabi nyo dito sa mga sinabi ni Ben Tulfo na nako, si Bato de la Rosa ay napakaduwag. At hindi lang duwag, talagang katatawanan dahil parang cartoons na nakikita natin sa mga TV, di ba? Mga kababayan, meron na nga gumagawa ng mga memes na cartoon siya, na anime siya, na kalbo na parang sa Shrek, di ba? Paki-comment na lang sa ating comment section. Ako'y magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat. Hanggang sa muli. Paalam.